Pinupuri po namin, tinataas sa inyong dakilang pangalan. At salamat po sa mga hamon ng pananampalataya na nakabase sa isang matibay na pundasyon. Kayo na aming Diyos, ang inyong salita, mga pangako na pwedeng panghawakan sa habang panahon. Pinupuri po namin kayo. Niluluwalhati, patuloy na itinataas, binibigyan ng pinakamataas na karangalan sa kalagitnaan ito. At ang aming panalangin, patuloy po na kami ay inyong makita. Mga lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, nakalaan, laging handa, sundin ang inyong banal na kalooban. Tinataas po namin kayong muli, pinapupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Please be seated. Praise God. The Lord is good. The Lord is so faithful. Sabi mo sa katabi, lagi siyang tapat, magpakailanman. Amen. Salamat din sa ating PMIT na walang tigil sa kanilang pagsuporta sa amin. Alam niyo, every time na kami ay nangangaral dito, may nakikita kayo lumalabas, di ba, sa ating likuran. Yun po ay trabaho ng PMIT. Lagi yung sila ay nakalaan, magpuyat, para ang ating pong pag-aaral ng mga salita ng Panginoon ay lalo mas maging malinaw at mabunga. Palakpakan natin ang PMIT. Thank you, PMIT. And of course, thank you sa worship team na umaga't hapon. Patuloy na tinutulungan tayo na magpuri sa Panginoon. Kumusta kayo? Okay lang? Sino hindi okay ang buhay? Pakitaas ang kamay. Wala, pero baka nahihiya lang. Well, merong mga struggles sa mundong ibabaw, merong mga difficulties na dumarating sa buhay natin. Pero yun ang beauty ng salita ng Panginoon. Pwede natin tignan yung mga nauna sa ating mga nilalang, mga hirap, mga struggles sa kailan dinaanan, at makita natin yung tagumpay na kanilang nadama, nakamtan, sapagkat nagtiwala sa Panginoon. Ngayong hapon, gusto kong hamunin tayong lahat ng salita ng Panginoon about this crossing over and being prepared for that. Being ready. And that means may mga hakbang na ginagawa so that you and I could experience a crossing over. In Joshua chapter 3 verse 5, Joshua told the people, "Consecrate yourselves for tomorrow. The Lord will do amazing things among you." Consecrate yourselves for tomorrow. The Lord will do amazing things among you. Sino sa'yo nakakalam? Laging merong bukas. Tomorrow, di ba? And this is wonderful when we look at the Bible. When you believe in God, tomorrow could always be an expression of God's amazing things. A testimony of how powerful our God is. And therefore, yung patuloy na pagtitiwala sa Kanya ay laging merong magagandang bunga. Alam niyo itong ating pag-aaralan, tungkol ito sa Israel na for more than 400 years, ay nakaranas ng matinding lungkot, matinding exploitation, humiliation, and name it, matinding dagok sa buhay, ang tila dumapo sa kanila. Bakit? Sapagkat sila ay naging alipin sa Egypt for more than 400 years. Imagine, 400 long years. Kung nakita nyo sa TV o kaya sa dyaryo, yun nangyayari ngayon sa Europe, sa Middle East,
Sino nakapanood ng isang bata, 3 years old Syrian, nakadapa sa may dalampasigan at walang buhay? Diba? Nakakawindang ng puso. Mababagbag ang iyong damdamin. Narabalita natin, narinig natin sa dyaryo, o nabasa natin sa dyaryo, yung mga refugees na tumatakas dahil lang sa gera na nangyayari ngayon sa Syria, sa Lebanon, sa Iraq at iba pang mga lugar. I think meron yata 17 na refugees nag-try na magbayad ng pera para sila ismagel papunta ng Europe, pero lahat sila ay namatay. Dahil nandun sila naka-jump pack sa isang truck na walang hangin. Kaya nadiskubre, dahil bumaho na yung lugar na yon, at nadiskubre nga na mayroong mga patay. Bakit? Mga kawawang nilalang. Walang matawag na sarili nilang bansa. Dahil sa kasalukuyan, magulong-magulo ang Syria at iba pang mga lugar. Meron ba ditong galing na Mindanao? Sino mga taga Mindanao dito? Alright, mga taga Mindanao. Alam nyo, meron mga iba na siguro marami sa inyo na parito hindi dahil sa gera sa Mindanao. Pero merong mga narinig ako na balitaan na nagpunta na pilitan, dumako ng Maynila dahil lang sa gera na nararanasan nila sa Mindanao. Na walang makain, ang hirap ng buhay, walang pwedeng matawag na maalwan, maayos na pamumuhay. Now, but these things na binanggit ko sa inyo ay sa loob lang ng mga ilang taon. Syria, ilang taon pala nagigera. Probably 10 years yata. Pero sa Israel, alam ba nyo, 400 long years na sila ay naging alipin. Ibig sabihin, 400 long years na sila ay nagtatrabaho ng walang bayad. Nagtatrabaho sila na pwede silang anytime ipakulong o kaya ay pwedeng patayin. They have no right of their own and they live a life that is really so sad, so tragic. 400 long years. Pero ang Panginoon, kumilos sa buhay nila. Ito nga yung sa Exodus chapter 3, na kinausap ng Panginoon si Moises. Sabi ng Lord kay Moises, narinig ko ang panalangin ng aking mga anak. Narinig ko ang kailan taghoy. And I'm going to do something. Dadalhin ko sila sa lupang pangako. Doon sa lupa na narinig nila sa kailang mga magulang na inilaan ko, sabi ng Panginoon kay Moises, at ito ay salit-saling mga pangungusap. Alam ng mga Israelita, meron silang sariling lupa. Bagamat 400 taon na sila ay naging bilanggo, naging walang karapatan, naging mga alila, mga busabos sa Egypt. Pero alam nila, merong isang lupa na tinatawag na flowing with milk and honey. That's their land. For 400 years, they've been longing. Well, of course, marami namatay na doon. Merong mga henerasyon lilipas, pero yung mga bagong henerasyon, marinig nila kwento ng kailang mga tatay, mga nanay, meron tayong lupa. Pangako ng Diyos yun. Dadali niya tayo doon. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Namatay na ang tatay nila. Meron na sila mga anak, maaaring mga apo. Kinukwento rin nila yun. Meron tayong lupa. Pangako ng Diyos yun. Flowing with milk and honey. Namatay na rin na isa pang henerasyon. And down the line, maraming henerasyon na lumipas. And finally, they're about to cross over. Can you imagine yung tension? Can you imagine yung damdamin ng mga Israelita at that point in time na sa wakas, heto na yung pangako. Dadako na tayo sa ating pinakaasam. Pupunta na tayo sa lugar na pangako ng Panginoon. Sabi ni Joshua at the time, alright, tomorrow, you will see amazing things. Well, amazing, bakit? Sapagkat hindi lamang merong gagawing himala ang Panginoon, kundi yung kanilang pagdako sa lugar na yon ay nagkaroon na ng series of great miracles, words of God, promises of the Lord na natupad. Pero sabi ng isang lingkod ng Diyos, si Joshua, now, prepare yourself. As we cross over, sabi ni Joshua, consecrate yourself. Titigan natin ngayong hapon, as we ponder upon the goodness of God to Israel. Titigan din natin, ano ang kahulugan nito
sa buhay ng bawat isa sa atin. And I would like to leave 3 simple points to all of us. Number 1, to cross over, you need a clear destination. To cross over, you need a clear destination. I mean, Israel, look at them. Alam nila kung saan sila pupunta. Alam nila yung lugar na pinangako ng Panginoon. At pag pinag-usapan natin yung crossing over, ano ba ibig natin sabihin dito? Well, allow me to give you a simple definition ng crossing over. It's a life that is better than your previous life. It's a life that is better than your previous life. Halimbawa, ang Israel, magko-crossover na nga sila. Ano ibig sabihin nun? Merong isang magandang bagay, panimula, na sila ay mararanasan na mas maganda kaysa doon sa kanilang naging karanasan sa loob ng 400 years. Sino sa inyo nangangarap? Ang gusto lagi, meron parang promotion. That's crossing over. Sino sa inyo naghahangad sa inyong buhay na maging mas maganda-ganda naman ang katayuan mo ngayon kaysa kahapon? Di ba? Mas maging maganda ka kaysa kahapon. Mas maging maputi ka kaysa kahapon. Mas maging maayos ang buhay mo kaysa kahapon. Kaya nga sa buhay natin, actually marami na tayong crossing over na nangyari sa atin. Halimbawa, from preschool, nag-crossover ka sa elementary. From elementary to high school. From high school to college. From college, nagkaroon ka ng trabaho. At pag may trabaho ka na, patuloy ka pa rin naghahanap ng medyo mas maganda at improved na buhay. So yun ang ibig nating tukuyin, na if you want your life to improve a little better than yesterday, there are always a crossing overs in your life. But to do so, kinakailangan na alam natin yung ating hinahangad, yung destination na gusto natin maganap sa buhay natin. Tulad ng Israel, ang kanilang alam, ang kanilang pinangarap, sa pagiging exploited, abused, sila na dating mga squatter sa Egypt, now, sila ay magiging may-ari ng lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. So, in line with this, na dapat meron tayong clear destination. You know yung clear direction. You have to understand, we have to know yung place na iniready ng Panginoon sa inyo at sa akin. Mamaya, tatry natin tignan, okay, sa Israel, yung promised land ay Israel, a land in Middle East. Pero sa atin ngayon, ano ba ang promised land natin? Mamaya ng konti ay tutukuyin natin kung ano yung promised land na yan. Ang sabi ng Panginoon sa Israel, I'm going to bring you to a land flowing with milk and honey. I'm going to allow you to own this property. Dati squatter kayo, ngayon kayo may-ari. Dati kayo inabused, ngayon kayo ay magpapasasa sa masarap, maganda at maayos na lugar. Yun yung sinabi ng Panginoon sa Israel. Ang linaw, klarong-klaro. Meron silang destination. May promise ang Panginoon sa kanila. Tawag nga doon ay promised land. Ang tanong ay ito. Pinag-aaralan natin ang tungkol sa crossing over. Pero ano ba ang promised land natin? Hindi naman tayo magko-crossover para maangkin natin ang Israel. Now that you and I are Christians, ano ba itong binabanggit nating crossing over? Gusto ko medyo lawakan natin ang ating pag-aaral ng kaunti at maging klaro sa inyo at sa akin na bukod sa iba pa mga crossing overs, halimbawa winning your 12 or winning your campus, well, those are all good. Pero i-define natin sa kabuuan ng description ng Bible, ano ba talaga yung pwede nating angkinin nating promised land? I believe, when we look at the Bible, meron dalawang bagay tayong makikita na promised land natin. Number 1, it's abundant life. John chapter 10, verse 10. Sabi ng Bible, the thief comes only to kill, to steal, and destroy. But Jesus said, I have come
to give you life and its abundance. Ang ating natanggap na pangako sa Panginoon, ang Kanyang inialok sa bawat tao at bawat nilalang na sa Kanya'y magtitiwala, sabi mo sa iyong katabi, abundant life. Pag binanggit natin yung abundant, ano ibig sabihin noon? May pera ba doon involved? Sabi mo sa katabi, yeah. May involved ba doon na jowa? Yeah. Sabi mo sa katabi, yeah. May involved ba doon na parang super kilig? Yeah. I mean, yung abundant life ay yung isang buhay na you will enjoy life to the max. Naniniwala ako na ang mundo, ibig sabihin, yung ating kinamulatan na wala tayo noon sa Diyos, ang tawag natin na yung mundong madilim, yung mundo na yun ay walang inalok sa atin. Sabi nga ng Biblia, kung hindi puro pighati, kahirapan, dusta, pag-iyak, troubles, and so many other things na hindi enjoyable. Nang tayo ay akayin ng Panginoon, nang tayo ay alokin ng Panginoon, na kumilala sa Kanya, ang Kanyang inalok sa atin ay abundant life. Actually, mga kapatid, pakinggan niyo ito Diba? Sino sa inyo nagtatry mag-witness sa inyong kaibigan? Sa inyong mga kamag-anak? Kapitbahay, meron ba? Meron ba sa inyong nagpipray kayo na, kapitbahay, pinanalangin ko sa Lord, makakilala ka sa Panginoon. Nagpipray ba kayo na gano'n? O yung mga classmate ninyo na naiinis kayo? Alam ba niyo, pag kayo meron kinainis ang classmate, ang pinakamaganda niyo magagawa, ipag-pray niyo na maging Christian yan. Nagpipray ba kayo sa mga nangungopyang classmate mo o ayaw magpakopya sa iyo? Nagpipray ba niyo masagasaan ng tren? Huwag naman, Ang pag-pray natin, Lord, makakilala siya sa iyo at gamitin mo ako na mag-witness at maging ilaw para sa Kanya. Di ba, pag nagtatry kayo ng ganun, may mga pagkakataon, hindi lamang minsan ito, kundi may mga madalas na panahon, parang ikaw ay kinukutsa pa, ano na naman yan? Born again ka pa? Iyoko nga yan. Tapos kung ano mga chichismis ka pa sa mga classmate mo, huwag kang makikinig dyan kay Biray. Mga sinasabi niya, puro mababaliw ka pagka nagbasa ka ng Bible. Alam ba niyo, may nagsasabi nakakabaliw daw ang Bible? Narinig ba niyo yun? Meron ba kayong baliw na nakikita dito? Tingnan mga katabi mo, mukhang baliw ba yan? Sa totoo lang, nagbabasa ng Bible yan, bakit hindi baliw yan? Ang alam ko, ang maraming baliw, yung hindi nagba-Bible. Di ba? Pero yung mga nagba-Bible, matitino tayo Hello? Matitino ang mga nagba-Bible So yung mga inaalok natin, kung ano mga pagkutya, parang minsan gusto ko pang pinandidirihan ka, sa loob-loob ko, minsan pa nagsishare ako, medyo parang sinisimangutan ako. Sa loob-loob ko, kung alam mo lang kung ano inaalok ko sa iyo, baka dapat magbigay ka pa sa akin ng checking 10,000 Hindi ba? Bakit? Ano ba inaalok natin? Ang inaalok natin ay isang buhay na mapayapa, isang buhay na sagana, isang buhay na maayos, isang pamilya na maaring magulo ay pwedeng ayusin ng Panginoon. Wala akong kilala na naging Kristiyano na ang buhay niya napariwara. Marami akong kilala, ayaw maging Kristiyano, ang buhay baliwala. Tingnan mga katabi mo ko nakangiti. Mukha bang ang reflection ng Panginoon, yung beauty ng Lord ay nakikita dyan? Na kahit may problema ay hindi natitinag, di ba? Sabi nga ni Isa, walang makapipigil sa atin. Bakit? Kasi yun yung yun yung promised land. Yun yung pangako ng Panginoon sa atin. Yung buhay na masaghana. Kaya nga na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, actually, nag-crossover tayo nun So, mula sa isang madilim na buhay, sa maliwanag na pamumuhay. Mula doon sa isang buhay na napakahirap, napakagulo, napakadumi, pero naging maayos na buhay. Sino magsasabi, Pastor, ako meron akong abundant life. Yes, that's our promised land. Mga kapatid,
Ang Bible ay nagtuturo sa atin, mga anak, ng ganitong katotohanan. Hindi lamang ang promised land natin ay yung isang buhay na masagana na sabi nga ng Psalm 103 verse 5. Pakinggan niyo to Who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. In short, yung abundant life, there is one purpose ang abundant life. To satisfy you. To give you a life that is so pleasing. Yung bang paggising mo sa umaga, imbes na parang pabuntong hininga na, buhay namang to. Ito na naman. Hindi ganun Yung paggising mo sa umaga, wow, God, thank you for this new day. Diba? Thank you for this new and glorious hope and blessings from you. Kasi, pag nasa Panginoon ka, alam mo na, meron kang abundant life. Not only abundant life, but, number 2, yung promise ng Lord sa atin is also about everlasting. Sabihin natin, everlasting. Sabi ng Bible, Old Testament is just a shadow. New Testament is a reality. Sa Old Testament, alam ba ninyo, na yung promised land, pag pinag-aralan mo siya, tinignan mo, parang nakakonfine lang siya halos sa isang lugar tulad nga ng Israel. Or, ang kanyang pinakasumatotal na nauunawa ng maraming Israelita ay about physical things. Isang lupa, merong milk and honey na nag-overflow, may abundance doon. But sa New Testament, merong another aspect na ipinakita ang Panginoon na lalong mas nakaka-excite sa abundant life. And what is that? Everlasting life. Look at this. Ang sabi ng John chapter 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life or everlasting life and will not be judged but has crossed over from death to life. In John chapter 3 verse 16, ito yung tinatawag sa Bible na pinaka-summary ng buong Bible. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only one and begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Anong ibig sabihin nito? Simple lang. Alam niyo, sa totoo lang, binanggit ko na abundant life, from poverty to riches, yeah? But let's admit it. Meron mga pagkakataon na hindi ito nagiging realidad sa marami at mga ibang mga Kristiyano. Ang tanong ay ito. Ibig ba sabihin nun, ang buhay natin ay hindi na naging kaaya-aya? No, not of course. Bakit? Let me say this to you. Ano ang kwenta ng pera kung mapahamak ng iyong kaluluwa? Alam ba niyo ibig sabihin ng eternal life? Ano ibig sabihin ng eternal life? Buhay na walang hanggan. Pag binanggit ang buhay na walang hanggan, ano ibig sabihin? Walang katapusan na buhay. Sino nakakaalam sa inyo na kahit ikaw ang pinakamayamang tao sa ibabaw ng lupa, kung wala kang Diyos, impyerno ang punta ng tao? Anong mangyayari sa impyerno? Hindi ka pwedeng bumili ng air conditioning unit sa impyerno. Although mayroong mga biro nga na sinasabi, di ba, marami ng engineer nandun at marami ng mga electrical engineer nandun. Marahil gumawa na sila ng paraan, napalamig na yung lugar. I'm sorry to say, hindi pwede mangyari yon. Naalala nyo, merong sinabi ang Panginoon tungkol sa dalawang namatay, mayaman at mahirap. Yung mahirap si Lazarus, at yung mayaman, ang sabi ng Biblia, at the same time, namatay din siya. Immediately, sabi ng Bible, yung mayaman, nandun sa isang matinding pagdurusa, na walang tigil ang kanyang pagdurusa. Actually, kung po pwede ko lang i-drama yun, yung paghiyaw na, "Wah! Ah!" Ang hirap i-drama eh. Yung bang, sabi ng Bible, merong uod sa katawan
na hindi namamatay kahit matindi yung apoy. Ang sabi ng Panginoon, naanin nga ng tao, makamtan man niya ang buong kayamanan ng sanglibutan, kung mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Alam mo, kapatid, kaibigan, let me say this to you. And I will prophesy very accurately for all of you. Are you ready sa prophecy? Are you ready? Are you ready to believe? I prophesy that one day you will die. Is true or not? True, pero maraming tao ay parang gustong kalimutan yan. Do you know, in every 2 seconds, 1001, 1002, may namatay. 1001, 1002, may namatay na panibago. 1001, 1002, may namatay na namang isang tao. 1001, 1002, may isa na namang kinuha ng kamatayan. 1001, 1002, ang tanong na lang, kailan kakatok ang kamatayan sa iyo? At maaaring sabihin mo, Pastor, ayoko pa. Sino meron magkasabi gusto na niya? Wala gusto mag-volunteer. Pastor, bino-volunteer kay katabi ko. Siya na mauna, wag na lang ako. Alam ba ninyo, minsan natatawa na tayo, minsan ayaw natin ipag-isipan yan. Nakakalungkot pag dumarating sa buhay natin, sa ating mga mahal sa buhay, lalo na kapatid mo, tatay mo, anak mo, etc. Ayaw natin ang kamatayan. But the truth remains. That is something na hindi natin pwedeng iwasan. Sabi nga ng isang preacher, when it knocks at the door of your life, it is not 1 minute late, nor 1 minute advance. It will be just on time. Sabi ko sa inyo kanina, meron ba sa inyong gustong mamatay? Wala. Wala nagbo-volunteer. Alam ba niyo sa Bible, merong isa na nagsabi. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1, hindi ko alam, sabi niya, kung ano mas gusto kong mangyari sa buhay ko. Sa totoo lang, gusto ko nang umuwi, magpahinga, mamatay. Para makita ko na ang Panginoon. Pero gusto ko din manatili para makapag-impart sa inyo, makapag-minister sa inyo. Sabi niya, hindi ko alaman kung ano pipiliin ko, pero sabi niya, sa totoo lang, I would rather choose to die and be with my Lord. Merong isang tao nagsabi, hindi siya natatakot mamatay. In fact, the same guy, Apostle Paul said, for me, sabi ni Apostle Paul, for me, to live is Christ, and to die is gain. One time, one day, all of us will be out of this world. Imagine, 50 years from now, 64 plus 50, 114. Although, intention ko, 120 na mabuhay. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino mauna sa inyo o sa akin. Pero isang bagay na titiyak ko, isang araw lahat tayo, wala na dito. Tama ba? Totoo, di ba? Totoo yun, di ba? Isang araw tayong lahat wala na rito. But don't worry. Don't you ever worry. Sapagkat sabi ni Lord, to those who believe in me, I will give them everlasting life. Paki-high five mo katabi mo. May reunion tayo sa langit. Magkikita tayo sa piling ng Diyos. Amen? Na walang luha, walang problema, wala nang karamdaman, pawang saya sa piling ng ating Panginoon. That's our promised land. Pwede ba ating palakpakan ng Panginoon? Pangalawa at pangatlo, tama ba yan? Yan na lang ang aking Anyway, pangalawa at pangatlo, to cross over, you need to be strong and daring. Sabi ng Joshua 1 verse 9, have I not commanded you?
Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sinong may alam sa inyo, pag sinabi ni Lord, gagawin niya? Kaya nga, the wisest thing that you can ever do, alam niyo kung ano? And if you want to have crossovers in your life, the wisest thing that you can do is to live by faith and believe in God's Word. That's all. Live by faith and live His Word. Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may be careful to do everything that is written in it. Ang pangako ng Lord, you will be successful and you will be prosperous. Ibig sabihin, there will be many crossovers. Mga anak, huwag niyo kalimutan ito. Success is guaranteed to those who will live by faith and live by His Word. Nalala ko nung ako ay, tulad ninyo, bata, young people, bago ako nakakilala sa Panginoon, mahilig ako magjowa. Gustong-gusto ko noon, babaeng maputi at babaeng maganda. Siyempre, meron ba naman nagkaroon ng desire na babaeng pangit, o lalaking hindi gwapo. At nakakaya aminin sa inyo, pero nagkaroon ako ng mga kajowa. Merong maputi, hindi maganda. Merong maganda, hindi maputi. At meron ding maganda at maputi. Pastor, ito naging girlfriend mo. Huwag niyo nang tanong, nakakahiya. Tapos, naging Christian ako. Nung naging Christian ako, una akong umattend ng church, excited ako. Alam niyo kung bakit? Gusto ko makakilala na maganda at maputing Kristiyano. Nung nandun ako sa may pintuan, may nag-invite sa akin, sabi ko, titingnan ko na gano'n eh. Bago pumasok eh. Pero, during those days, the Lord spoke to me very clearly. Matthew 6:33. Seek first. Sabi ng Lord sa akin, seek first my kingdom and my righteousness. And all these things shall be added unto you. Sabi ng Lord sa akin, hindi ko makalimutan yon, na huwag ako manligaw, unahin ko ang Panginoon. In fact, meron kami naging teaching noon, yung natutulog ang puso. Alam ba niyo yon? Na ang Panginoon, di ba, ang Diyos, nang gawin niya si Eva, pinatulog niya si Adan. So, nung matulog si Adan, gumawa ang Panginoon ng Eva at binigay sa kanya. Sabi nung aming tagapagturo, alam ba niyo bakit pinatulog ng Lord si Adan? Kasi ayaw ng Lord makialam si Adan sa kanyang gagawin. Ayaw niyang magdikta si Adan kung ano itsura ng ilong, at anong height, at anong complexion. Sabi ko, mukhang may point, ano. So sabi nung nagturo sa amin, matulog na lang kayo. Unahin niyo ang Panginoon. So yun ang naging deal ko sa Panginoon. Naramdaman ko, yun ang sinasabi ng Lord sa akin. Huwag ka manligaw, anak, maglingkod ka sa akin, ako magbibigay ng mapapangasawa mo. And true enough, sinabi ko yun sa Panginoon, naging serious ako. Sabi ko, Lord, di ako manliligaw. Maglilingkod ako sa iyo, and I will believe that you will give me a partner, maputi at maganda. Binigyan ako si Tessie. Hindi maputi. At baka malaman niya, magagalit sa akin yun. Pero alam ninyo, ang na-discover ko, alam ng Lord ang pinakamabuti para sa akin. Sapagkat meron ako isang babaeng gusto maputi at maganda na nung Christian din yun. Pero nabalitaan ko, yung naging boyfriend noon, nag-suicide eh. Silab-lopon ako, baka ako naging boyfriend, baka nag-suicide din ako. No? Mahirap. Pero I'm sure, kung di si Tessie na pangasawa ko, I will not be a pastor. Hindi ako magkakaroon ng anak na si Francis at si Isa. Kasi iba na pangasawa ko. And more than that, hindi pa rahil ako magkakaroon ng lakas ng loob na tumindig sa harap nyo at isang lingkod ng Panginoon. Anong puntos ko dito? If you want major crossovers in your life, even in love life, remember this. Live by faith and live welcoming the words of God. Amen? Kaya pag minanligaw sa inyo, mga babae, sino mga dalaga nandito? Pagtaas na kamay.
Dalagang meron ng K para ligawan. Tapos na ng kolehiyo at may trabaho. Pakitaas nga kamay mga dalagang ganon. Okay? Alright. Ayun, mga dalaga. Alright. Pag may nanligaw sa inyo, pag may nanligaw sa suggestion ko, tanong nyo lang, bakit ako? Bakit ako nililigawan mo? Tingnan nyo kung ano sasagot. Pagka naging sagot niyan, sabi ni Lord, ikaw ang ligawan ko. Sagutin mo na agad. Hindi pala. Ulitin ko yon. Ang gawin mo, sabihin mo sa kanya, sabi ni Lord sa'yo, sige, pakikinggan ko kung ano sasabihin ni Lord sa akin. Alam niyo mga anak, I believe this with all my heart. Pakinggan niyo to. Walang tinawag ang Diyos na Kristiyano na hindi meron siyang magandang plano. Actually, ang plano ng Panginoon sa pagtawag sa atin ay grabe. Napakatindi. Kaya nga kinakailangan, lagi mong babasahin ang Bible para makita mo ang direksyon at plano ng Panginoon sa buhay mo. Once you discovered the plans of God in your life, once you understood very clearly that God is calling you for greatness, greatness will not come if you will not move by faith. Walk by faith. Pag sinabi sa inyo na anak, nakikita ko, ikaw ay mahusay na preacher. Mag-preach ka sa Sunday. You move by faith. You do it and you will see how God will transform you. Wala akong nakita na lalaking ginamit at babaeng ginamit ng Panginoon ng matindi na hindi naging matapang na sumunod sa mga sinasabi ng Diyos sa kanyang buhay. By the way, sino gusto makapakinig sa Panginoon? Nangungusap ang Lord. Ang sarap nun, di ba? Biro mo, pagka ikaw ay kinakausap ng Lord, ang ibig sabihin nun, nagiging paborito ka ng Panginoon. Halimbawa, nagsisermon ako ngayon, meron tumiti mo sa'yo, ibig sabihin kinakausap ka ng Lord doon. At pagka ikaw ay kinakausap ng Lord, ibig sabihin nun, ikaw ay privileged. Somebody is special before God. At itong sinasabi ng Bible, the more that you listen to God, the more that you obey the Lord, guess what will happen? God will continue to speak even clearly to you. And there will be times, huwag kayong ma-surprise. Sabihin ng Lord sa iyo, anak, Henry ang pangalan na mapapangasawa mo. Oo, totoo yun. Ang Panginoon ay, when you show the willingness, when you express your desire to obey God at all times, God will whisper to you. God will speak to you clear things. Pero alam niyo mga anak, yung nga nakadepende kung ang pagkausap ng Lord sa iyo ay willing ka na sundin ang Panginoon sa lahat ng oras. Kasi mayroong mga tao, gusto nilang mapakinggan ng Lord, pero anong gusto nilang marinig? Gusto nilang marinig yung ibibigay ng Lord sa kanila. Lord, bigyan mo ako ng magandang bahay. I want to hear that. Lord, gusto ko ng bagong kotse. I want to hear that. Pero sino nakakalam sa inyo? Sometimes God will speak to you something like, anak, wala ako ibibigay sa iyo, ikaw dapat magbigay sa akin. Hello? You remember Abraham, the man who lived by faith. Grabe yung naging accomplishment ng taong ito. Tuwang-tuwa siya nung sinabi ng Lord sa kanya, sa Genesis chapter 12, leave Ur, go to the promised land. I will bless you there. Ang sarap pakinggan nun. Sinunod niya sinabi ng Panginoon. Pumunta siya sa lugar na hindi niya alam kung nasaan. Iniwan niya ang mga kamag-anak niya. Pero nakita niya ang Panginoon, tapat sa kanyang salita, pinagpala siya ng matindi. But one time, sabi ng Lord sa kanya, pwede bang i-give up ang iyong anak ni si Isaac? And Abraham obeyed God. At ano nangyari? There were more crossovers in his life. Sabi mo sa iyong katabi, sunod lang. Siguradong merong crossover. Now, even in your finances, alam niyo nung araw ako, naikwento ko na rin yata sa inyo to, na nung ako ay tinuturuan tungkol sa pag-ibig ng Lord sa Bible, diskumpiyado ako. Actually, siguro pareho ng maraming mga medyo relihiyosong tao,
Sa loob-loob ko, itong nagtuturong ito, pera lang gusto nito eh. Negosyo lang ito eh. Pero nung tinuturo na yung pagtanggap sa Panginoon, sabi ko, gusto ko yan. Tinuturo yung mga pangako ng Diyos, sabi ko, ang ganda nito. Pero sa loob-loob ko din, pag nagturo ka tungkol sa pera, maghihiwalay tayo. Kasi nung araw, pag ako'y nag-o-offering, di ko alam kung kayo ay iba, pinipili ko sa bulsa ko yung pinakabarya. Ganon, di ba kayo? Bay, pinipili ko, baryang-barya talaga. Pero, noong dumating na yung time, nagturo na yung pastor namin, tungkol sa tithing, di ko matanggap yun. Sa loob-loob ko, sabi ko na nga ba, negosyo to eh. And yet I realized later on, na ang Bible pala ay talagang nagtuturo na if you want the Lord to bless you, you have to give to God and give Him back what is due Him. At na-discover ko na ang salita pala ng Diyos ay laging totoo. Sabi mo sa iyong katabi, laging totoo. Sino nakakalam sa inyo, walang nagbigay sa Panginoon na nalugi? Wala. Naalala ko meron akong pinsan, si Ed Lapis. Yan ay isang naging sikat ngayon eh. May author ng maraming books. Pinsang buo ko yan, nanay ko magkapatid. Pero naikwento niya sa amin, yung tatay niya, noong una ay hindi naniniwala sa Panginoon. Sabi ng tatay niya, mga anak, nung nagba-Bible study nung si Ed Lapis, bago pa lang eh. Sabi ng tatay niya, mga anak, huwag kayong maniniwala sa mga turo ng mga relihiyon. Huwag kayong magbibigay ng inyong pera, lalo na nung tinatawag lang ikapo. Sapagkat sabi ng tatay niya, kayo ay maghihirap pag kayo ay nagbigay ng ikapo. Si Ed Lapis, natuto siya sa Bible. Naunawaan niya ang mga teachings. Meron nga siyang libro, yung siksik, liglig at umaapaw. So, nung maintindihan niya yun, hindi lang niya masabi sa tatay niya, ang ganito. Gusto niya sana raw sabihin, Tay, wala akong nakita na sumunod sa Biblia na naghirap. Pero ikaw, yung tatay niya kasi ay hindi sumunod sa umpisa sa Bible eh. Lahat ng kanyang pension, lahat ng kanyang tinanggap nung mag-retire, naubos yun na walang nangyari. Bakit? Kasi hindi inintindi at inuna ang Panginoon. Pero lahat ng inuna ang Panginoon, ang kanyang mga salita, sinunod ang tagubilin ng Panginoon, sabi mo sa iyong katabi, pinagpala ni Lord. So, if you want breakthroughs, remember God's Word. And lastly, my last point, importante din ito, if you want more breakthroughs or crossing overs in your life, remember this. To cross over, you need to have a leader and obey them. You need to have a leader and obey them. If there is one thing makikita nyo sa buhay ni Joshua na naging leader nang nagpa-cross over sa Israel, ang isang makikita nyo sa kanyang buhay, he was such a very obedient man to his leader. Una niyang naging leader ay si Moises. Siya ay naging masugid na tagasunod. Hindi kailanman nagreklamo. Inutusan siya kasama nung 11 Israelites to go and spy out the land. He did that. At siya sumunod ng walang pasubali. This time, masabi ng Panginoon kay Joshua, tell the Israelites, tell the Levites, the priests, mauna sila tumuntong doon sa tubig ng Jordan River at susunod ng lahat ng mga Israelites. At yun ang kailang ginawa. Ang nakita ko mga kapatid, mga anak, sa Bible ay simple lang. Lahat ng mga nag-breakthrough ng mga Kristiyano, walang suwail na member. Lahat na nakita ko na nag-breakthrough, walang mga reklamador sa kailang leader. Lahat na nakita ko na nag-breakthrough at nagkaroon ng crossing over sa buhay nila ay mga obedient sa kanilang discipler. Pag sinabi sa'yo ng discipler mo, tapos ka na ng posting counter, dapat mag-SOL1 ka na. Mag-SOL na, pagod na nga ako mo, gano'n. Pagka ganyan yung mga tinuturuan, wala magiging crossing over. Alam niyo, one time, si Carlo ay
message kay Tessie, Ninang, Pastor Carlo Panlilio, yung ating mentor sa G12, sabi niya, Ninang, pwede po ba isama at maging guest speaker si Isa sa Gensan? So, sabi sa akin ni Mother Tess, Daddy, ini-invite ni Carlo si Isa sa Gensan. Sabi ko, tinignan namin yung schedule. Wala naman kaming conflict sa schedule. Sabi ko sa kanya, how can we say no to our leader? Alam ba ninyo na yung pagpunta ng Gensan ay sasakay ka ng eroplano? Alam niyo yun, di ba? At alam pa niyo yung eroplano ay medyo mahalang gastos kesa sa MRT at sa bus? Thousands eh. Actually, noong nag-check up kami, although sabi kay Isa, nung siya in-invite, Ninang, sagot po ng conference yung ticket ni Isa. So tinignan namin yung masahe, aabutin ng 17,000. Sabi namin, how can we say no to our leader? Costly. Pero isang bagay alam namin, if you want more breakthroughs in your life, crossing overs, you have to be obedient sa leader mo. You have to be a good disciple. So, bumili kami ng ticket. Sinama namin si Isa. At di namin na-expect, nung kami pa uwi na, hinabol kami nung organizer nung conference. Alam ba niyo sa mga conferences, ang binibigyan ng love gift, yung speaker. Yung mga escort, libre hotel kami. Pero yung escort, walang hindi libre pamasahe. Pero nung pauwi na kami, the night before, na kami umuwi, actually si Isa, binalik na niya sa amin yung pamasahe, yung buong pamasahe kasi sa kanyang love gift. Pero noong gabi na yun, pumunta sa amin yung organizer, may inabot na envelope kay Tessie. At nung kunin namin yung envelope, sobra pa doon sa aming pinamasahe. Crossing over. And crossing over is possible sa mga obedient disciple sa kailang leaders. Remember this. Matthew 6:33. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pinanggit natin kanina, ano yung ating promised land? Abundant life, eternal life. Do you know na yung abundant life, ang pinaka-major key for us to enjoy life is simple. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Huwag natin unahin dito sa lupa, ang unahin natin ang patungkol sa Panginoon. Pwede ba tayong tumindig lahat? I want you to believe your calling means great things. I want you to understand, you will never know who really you are, not unless you move in many major crossovers in your life. And for that to happen, kinakailangan lang natin magkaroon ng desire sa puso natin. Kung sakasakali napabayaan mo ang Bible, or meron mga challenge sa Panginoon sa iyo, anak, iwanan mo na yung boyfriend mo, girlfriend mo na hindi Christian, o kaya merong challenge sa iyong Panginoon, anak, why don't you commit your life and your money, your tithes and offerings to the Lord? Or may binabagit ang Panginoon sa iyo na malinaw na sinasabi sa iyo, anak, seek me first. Huwag mong pigilan ng pagdalo sa mga training SOL 1, 2, and 3. You know, if you will say to the Lord, God, I want more crossovers in my life. I will follow your word. I will follow my leader. And if you want to say to the Lord, nire-renew mo yung commitment na yon, will please raise your hand to the Lord right now. Salamat po, Panginoon, sa magandang plano nyo sa buhay namin. Sa magandang kinabukasan na nakalatag sa bawat kapatid ko na narito, mga young people at maging not so young. And I pray, Lord, that each one will have the wisdom to follow you, obey you,
and seek first your kingdom and your righteousness. And as we make this commitment, I rejoice with these precious brethren, Lord. Now that they're again saying, recommitting their lives to you, I pray, Lord, mark this with your Holy Spirit. Give them, Lord, fresh touch of your Holy Spirit. Anointing from the Spirit of the living God be upon you today. That as you make this bold commitment, that every day of your life, you will walk with God. And I declare that as you do so, God will continue to speak to you, guide you, strengthen you, and that you will have more and many crossovers in your life that will give honor and glory to the living God, to Jesus Christ, who loves you and gave His life for you. Receive this blessing in His great and mighty name. Amen. 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 You may now all be seated. Grabe yung word ng Lord sa atin ngayon. Before we started, sabi natin, dapat may makuha tayong word kay Lord. And sino sa inyo, alam mo na ngayon bago ka umuwi, may word ka galing kay Lord? Amen. Thank you, Lord, for that word. And now, I'd like to talk to our VIPs. Mayroon ba tayo dito mga first-timers ngayon na naka-attend ng church? Wow, thanks so much. Pwede ba mayayahan magtaas ng kamay? Lahat yung VIPs namin? Wow, thank you so much for coming. Thank you so much. Alam namin na grabe yung pagpayag ninyo sa mga nag-imbita sa inyo. And we would like to thank you for coming. We hope that you feel at home. And this is your new home. And meron kaming message na gusto i-share sa inyo. Naniniwala kaming wala accident kung bakit kayo nandito. Pero before I proceed, may invite lahat ng VIPs na tumayo. Huwag kayo sana mahiya. Mababait kami. Wow, mga mukhang mga sundalo. May VIP pa tayo doon. Pwede ba maayahan tumayo? Yan, thank you so much for coming. Pwede ko ba kayo maayahan? Pumunta dito sa unahan. Huwag kayo mahiya. It's okay. We want you to feel at home. Okay lang yan. Harap kayo sa akin while I talk to you, ha? Yan, harap kayo sa akin, yan. Yan. Wow. Dito, harap kayo sa akin. Ang ganda ko kasi. Harap kayo. Yan. We'd like to welcome you. Thank you so much for coming. Thank you for coming. Huwag kayo mahiya. It's okay. Alam niyo, mabuti si Lord. Magtabi-tabi kayo. Huwag kayo mahiya sa isa't isa. Yan. Yan. Meron kaming magandang balita kasi sa inyo eh. Alam niyo, siguro hindi niyo masyadong pinlano na pumunta dito. Maaaring hindi niyo alam kung ano yung madadatnan ninyo dito. Pero may isang bagay na sure kami. Pinlano ni Lord na nandito ka. Ang sabi niya sa Bible, sa kanyang salita, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future." Minsan sa buhay natin, wala na tayong plano. Pero si Lord may plano sa atin. Sabi niya, ang plano niya, magagandang bagay. Plans to give you a hope. Ang ganda kaya nun yung may pag-asa. Minsan sa buhay mo, di ba parang, ano bang meron pa sa kinabukasan? Pero si Lord, yung ibinibigay niya sa'yo, pag-asa. Meron lang isang problema eh. Nagkasala daw dito. Pupusta ako. Lahat kayo, naranasan niyo na mangopya. Pustahan. Lahat kayo, naranasan niyo na magsinungaling? Nangupit? Kasi alam nyo, hindi ako magtataka kasi sabi sa Bible, Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Yung mga kasama nyo sa likod ninyo ngayon, lahat din niya nagkasala. Pero meron pa isang mas masaklap. Ang sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran daw ng kasalanan, kamatayan. Yung shinare kanina ni Pastor Jerry dito, nakakatakot yung mapunta sa impyerno, tama? Yung may uod, hindi ko ma-imagine yun eh. Tapos may apoy. Pero alam nyo, merong good news eh. Sabi din sa kanyang mga salita, "For I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him." Gusto niyo ba ng buhay na walang hanggan?
Alam niyo, yun yung in-offer sa inyo ng church. This is not about religion, but this is about relationship kay Lord. Tatanungin ko kayo, meron ba sa inyo dito gusto niyo tanggapin si Lord sa buhay ninyo? Amen? Gusto niyo, no? Yung relationship na yun? I'll invite you, pwede niyo ba itaas yung dalawa niyong kamay? Huwag kayo mahiya. It's okay. I will pray a prayer. At habang ginagawa ko tong prayer na to, gayahin niyo si Ate Je. Pero kahit ginagaya niyo, gawin yung galing sa puso ninyo. Okay? Start na tayo. Sabihin niyo, Lord Jesus, salamat po sa araw na ito. At hindi po aksidente na narito ako. Kinikilala ko po na ako ay makasalanan sa inyong harapan. Maraming naging pagkukulang. Maraming naging pagkakamali. Kaya sa oras din pong ito, humihingi po ako ng tawad. Linisin po ninyo ako ng inyong banal na dugo. At simula din po sa araw na ito, binubuksan ko ang aking puso at pinapapasok kayo bilang maging sariling Panginoon at tagapagligtas. Simula po ngayon, kayo na ang number 1 sa buhay ko. You will be my priority. And help me to walk this Christian life that I now have with you. I thank you. I praise you. I love you. In Jesus' name, amen. Amen.